Nakapagluto na ba kayo ng ganitong klaseng ulam na ang gamit ay puset? Tara, wala na pa tumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng rellenong puset ng version ni Mama Shirley. Tara, simulan na natin. Meron tayo dito yung 1 kilong squid or puset. So ito ay nalinis ko na at tatanggalin lang natin yung pinakaloob nito. Pinaka-spine. Bibig. Ako wala yung tinta. Okay lang. Malaki. Etong tinta, hindi natin ito gagamitin. Pwede nyo ito ilagay sa freezer para pangkonsumo natin sa ating adobong puset later on. Ayan, at okay na, nalinis ko na rin ito. Ngayon naman ay isa-separate natin yung ulo at yung pinaka-body ng ating puset. So ito ay i-chop-chopin lang muna natin. So hihiwain ko lang muna ito ng maliliit. Ayan. At kapag maliliit na, tsaka natin ito chop-chopin or gaganituhin. Pero ito ay napaka-matalamsik. Kaya ang gagawin natin, ay kukuha ko dito ng plastic labo. Ayan. So ganito ko siya ginagawa para iwas talsik. Ayan. Okay na to. Lagyan na tayo dito ng oil. Onion, 1 large size. Garlic. So, ilalagay ko na rito yung ating giniling, pinaghalong itong beef at chicken. Durug-durugin natin. Paminta. Onion garlic powder, beef powder, asin, paprika, at ng ating lemon. Kalahati lang. Kalahating maliit lang to Ilalagay ko na rito yung ating chinap na puset, ulo ng puset. Kinchay, yellow, red, green, kahit isang kulay yan, okay lang. Capsicum. So dito guys, ay normal lang talaga na magtubig-tubig yan. So hintay lang talaga natin itong maluto at mag-absorb ng konti yung mga liquid dito. Ayan, at kumonti na yung ating sabaw, patayin na natin ating apoy. At kailangan lang natin itong palamigin hanggang sa lumamig, syempre. Bye! Ayan, at malabig na yung ating giniling. Ilagay na natin dito yung ating puset. So, okay lang yan. Kasi may gagawin pa naman tayo mamaya. So, gamit syempre na malinis sa kamay, ay magpapalaman tayo dito ng ating giniling. So, huwag masyadong papatabain or overstuff yung ating gagawin. Yung katamtaman lang. Ayan, at ganyan lang siya dapat. Ito na lang natira sa ating giniling. Same na kawaling gagamitin natin, oil, onion, garlic, 2 kamatis, takpan ito at hintayin lang na maluto. Maglalagay na ako dito ng tomato paste, kalahati lang ng lata. Beef powder, paprika, paminta, onion garlic powder. Again, haluin lang natin dito for a few minutes para matanggal yung asim ng ating tomato paste. Ating oyster sauce. At konting asin.
ay dapat dahan-dahan lang yung ating paghahalo kasi baka lumabas yung in-stuff natin ditong giniling sa loob ng ating puset. Ayan, gusto ko kasi talagang luto-luto yung ating puset kasi nalalansahan talaga ako. So, mag-iintay pa ako ng ilang pang minuto. Ilalagay ko na rito yung ating nilutong giniling. Haluin natin. At dito ay hindi ito optional. Kailangan talaga natin ito lagyan ng lemon lime soda. Kahit anong brand ay okay na naman din yun. Ito ay pakukuluan lang natin ng mga 15 to 20 minutes pa. At kapag malapot na yung ating sauce, okay na to. And now is done our rellenong puset. Oh, di ba? Napakasarap, guys. Napakabango at marami talaga makakain ang inyong pamilya. Syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ano yung ating main ingredient natin dito sa paggawa ng napakasarap na ulam? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Kain po tayo. Sauce niya. Sauce pa lang, ulam na talaga. Gusto kong parte, yung pinakadulo. Nako, konti. Grabe. Sarap. O, try nyo to. Marami makakain yung pamilya na. So, yan po. Maraming salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Ang sarap. Grabe. Bye.